Ipinahiya ng lalaki ang kanyang asawa matapos ipakilala bilang alila sa kanilang trabaho. Ilang taon ang makalipas matapos ang kanilang divorce ay nagkitang muli at sadyang kinabahan siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Si Gabriela ay pinanganak bilang ang unang anak na babae ng isang napakakonserbatibong pamilya na kung saan lumaki siya na laging sumusunod sa ilang patakaran. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang ay iba pala siya sa babaeng kanilang inaasahan na maging. Nung una pa lang ay dala na niya ang bigat nang hindi siya maipanganak bilang isang lalaki. Maging ang ina ni Gabriela ay nagnanais sana agad ng lalaking anak dahil sa kinakaharap niyang hindi magagandang kritisismo mula sa kanyang pamilya. Ito ay dahil lamang nanganak siya ng isang babae. Pero ang pagtatakwil ay hindi pa rin doon nagtatapos. Ang ina ni Gabriela dahil sa kalungkutan ay sinisisi ang kanyang anak sa lahat ng nagiging problema sa kanilang buhay. Makalipas ang isang taon ay ipinanganak naman ang kanyang kapatid na lalaki. Mas nangingibabaw ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang lalaking kapatid ni Gabriela ay mas nakakatanggap ng atensyon mula sa kanilang magulang. Dito mas naramdaman ni Gabriela ang pagkainggit at pag-iisa na pagtanto na kailangan na lamang magpaubaya para sa kapakinabangan ng kanyang kapatid na lalaki. Nakukuha na ang kanyang kapatid na lalaki ng magandang damit, masasarap na pagkain at marami pang iba. Noong mga panahong kinakailangan naman nilang mag-aral ng high school, ang kapatid ni Gabriela ay nagawa ng mag-enroll sa isang prominenteng eskwelahan, habang si Gabriela hindi na inasam ang ganong bagay. Sa halip at mas lumawig pa ang kanyang pagkainggit sa kanyang nadarama. Sa kabilang banda ay mas may interes naman siya na mas matuto ng mga dagdag pang kaalaman. Ang kanyang determinasyon ay mas lumawak pa habang tumatagal. Kaya naman pinakausapan niya ang kanyang ama na sana ay maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Pero ang kanyang pagnanais ay nasuklian lamang ng pagtatawa ng kanyang ama at panghuhusga. Bakit nga naman sila magsasayang ng pera sa isang babae? Magpasalamat ka na lang at nakapagtapos ka ng high school, wika ng kanyang ama. Bukod doon ay marami pang sinabi ang kanyang ama sa kanya na direkta at talaga namang masakit pakinggan. Sa kabila ng lahat ay hindi naman siya huminto na mangarap at maipaglaban ang plano niyang magandang kinabukasan sa hinaharap, kung saan siya ang magdedesisyon sa daang kanyang nais tahakin. Sa kabila ng panghusga at masasakit na pananalita ng kanyang ama, si Gabriela ay natanggap na magtrabaho sa isang fabric company. Kinuha niya ang lahat kahit nakakapagod man, na magtrabaho ng masikap sa umaga at sikapin namang mag-aral tuwing gabi. Patago sa mga mapanghusgang mga tingin ng kanyang pamilya. Walang mali sa pag-aaral, pero sa pamilya ni Gabriela, ang simpleng bagay na iyon ay pagre-rebelyon ng kanilang pamilya. 3 taon din nagawang ilaban ni Gabriela ang lahat ng buong kalakasan. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa umaga at nag-aaral naman sa gabi, at sa edad na 19 ay nagawa na niyang maipasa ang exam na halos katumbas ng isang high school diploma. Nagawa ito ni Gabriela nang siya lang at walang suporta mula sa iba. Hindi na matatanggap pa ni Gabriela na maituturing pa rin siyang mababa dahil lamang sa isa siyang babae. Isang gabi ay nagawang umalis ni Gabriela ng patago para madama ang kapayapaan at maging mapag-isa muna. Ang ginagawa ni Gabriela na maging malaya ay hindi madali, pero dito niya nakukuha ang trabaho sa isang restaurant. Dito din niya nakilala si Elias na kanyang napakasalan. Si Elias ang nag-iisang anak ng may-ari ng restaurant, isang lalaki na kakalabas lamang sa army na nais magbalik ngayon sa universidad. Si Elias ang unang nakapagbigay papuri kay Gabriela, kaya naman mabilis niyang napukaw ang puso nito at ang nagsimula nilang apeksyon sa isa't isa ay nagsimulang mabuo sa pag-iibigan. Wala namang isang taon silang nagdi-date ay humantong agad sila sa pagpapakasal, kung saan nanirahan sila sa maliit na apartment ni Gabriela. Sikreto man sa bawat pamilya ang relasyon nilang dalawa ay ganap din itong nabulgar. Ang ina ni Elias na siyang amo ni Gabriela ay napag-alaman ang pasikretong pagpapakasal na ginawa ng dalawa at talaga namang nagalit ng sobra. Agad niyang kinumpronta si Gabriela. Tinanggap kita sa trabahong ito dahil pinagkakatiwalaan kita. Pero nagawa mo akong traidorin dahil sa ginawa mong pagpapakasal ng palihim sa aking anak. Panimulang salita ng ina ni Elias na talaga namang sobrang nagagalit.
Ano bang inaakala mo? Na matatanggap ko ito ng ganun lang? Nahahayaan kong maging miyembro ka ng aming pamilya? Hindi mangyayari yon, kaya't umalis ka na at huwag mong isipin na may makukuha ka pang kabayaran dahil wala ka namang ibinigay sa akin kung hindi problema. Magagawa sana ngayon na makakuha pa ng mas magagandang babae sa universidad, ang babaeng kasabay niyang bubuo ng magandang kinabukasan sa kanilang hinaharap, hindi sa isang kagaya mo. Si Gabriela ay natakot. Nagawa pang pagbintangan si Gabriela ng kanyang amo na baka inakit lamang nito ang kanyang anak. Hindi ko po inakit ang inyong anak. Sadya po kaming nagkaibigan. Ikaw ang anak ko ay magkaibang mundo. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. At ito ang iyong pakakatandaan na gagawin ko ang lahat para malayo siya sa'yo. Nang madinig yun ay umalis na lamang si Gabriela. Si Gabriela ay labis na nasaktan sa kanyang narinig at sa kawalan ng hustisyang kanyang nararanasan. Si Gabriela ay ganap ng nasisante ng kanyang amo na walang natanggap kahit na magkanong sweldo. Si Elias naman ang malaman nito ay kinausap ang kanyang ina. Ma, ako ang may gustong magpakasal kami. Hindi lamang siya basta si Gabriela. Dinadala na niya ang aming sanggol. Magkakaapo ka na ma. Sa kabila ng pahayag ni Elias ay tumugon pa rin ng mga dagdag pang akusasyon ng kanyang ina. Napapaanong kung ang dinadalang sanggol ni Gabriela ay hindi pala sa kanyang anak. Ang dinadala niyang sanggol ma ay sa akin. Sigurado ako doon. Ang kanyang ina ay napasigaw na lamang at halos mapaluhod sa sahig matapos makinig sa kanyang sinabi. Ano bang nasa isip mo, iho? Ipagpapalit mo ang lahat ng pagsasakripisyong binigay namin ng iyong ama dahil lamang sa babaeng iyon na hindi namin malaman kung saan mo pinulot? Simula noon ay nadama na ni Gabriela ang bigat ng kanilang pagsasama dahil sa pagtutol ng mga magulang ni Elias. Nangako na lamang si Elias na kapag maayos na ang lahat at makaipon na siya ng sariling pera ay magkakaroon na sila ng totoong wedding party kung saan naroroon ang lahat ng kanilang kamag-anak. Sa kabila ng financial problem at pakikipaghiwalay nila sa kanilang mga magulang ay naging masaya pa rin si Gabriela sa kanilang naging pagsasama ni Elias. Ang magulang ni Elias ay hindi pa rin makapayag na mabahira ng pagiging mahirap ang kanilang apelyido. Sinasabihan pa si Gabriela ng kanyang biyanan na babae na tamad dahil nahihirapan na itong makakilos at dumadaing na sa kanyang trabaho. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon ay masaya pa rin siyang nakakaramdam ng pag-aalaga sa katauhan ng kanyang asawa. Isang beses ay nagawang maloko at mawala ng malaking pera at savings ang ina ni Elias dahil sa isang maling investment. Bakit ka naman nagpapadala pa sa ganyan, ma? Sinubukan naman ni Gabriela na mapakalma ang sitwasyon. Elias, maging kalmado ka lang. Hindi naman yan sinasadya ng iyong ina. Naloko siya at isa pa, may pera naman akong naitabi. Sa pamamagitan nun, magagawa ni mama na magrenta ng simpleng apartment sa basement ng isang gusali. Kaya wag mong itratong ina mo ng ganyan. Ang biyanan ni Gabriela ay nairita ng sobra. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa anak ko? Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi ka lamang isang simpleng babaeng duka ay hindi ito mangyayari. Kung tutuusin ay dapat nasaktan si Gabriela sa kanyang nadinig pero ang nadama niya ay kalungkutan. Dagdag pang may isang sanggol na babae pa siyang isisilang kaya't hindi siya pwedeng magpatalo sa kanyang emosyon. Dahilan para payagan muna ni Gabriela na manatiling kasama nilang mag-asawa ang ina ni Elias. Makalipas ang ilang linggo ay nalagay naman sa matinding karamdaman ng ina ni Elias. Habang ang kanyang asawa naman ay nagdodoble-doble sa trabaho para mapunan ang kanilang pinansyal na problema. Maging si Gabriela ay hindi basta naupo lamang. Nagawa din niyang makahanap ng paraan para kumita, makatulong sa pinansyal na mga gastusin. Nagawa nilang magtiis sa kanilang sitwasyon at magtiyaga sa loob ng 10 taon na halos makaapekto na sa pagmamahala ng mag-asawa. Inakala ni Gabriela na kaya niyang magtiis pa ng matagal, na kung magagawa niyang mapalaki ang kanyang anak ng maayos sa lahat ng posibleng paraan ay magagawa niyang makayanan ng lahat. Isang bagay na gagawin niya talaga sa kanyang anak, anuman ang maging kapalit. Ang ina ni Elias ay nagpapakita pa rin ng di pagkakontento. Sinasabi pang dapat ay mas pinagtutuunan ng pansin ni Gabriela ang kanyang asawa kaysa sa kanilang anak. Pero sa Gabriela ay nangatwiran. Alam kong papabor sa akin ang aking asawa. Nagtatrabaho siya sa umaga at sa gabi.
maibigay ang buong pangangailangan ng aming anak. Isang bagay na dapat kayo po bilang lola ay binibigyan nyo ng halaga. Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Pagalit na sabi ng ina ni Elias. Base po sa natatandaan ko ay nandito tayong magkakasama dahil kayo po ay naloko. Nang dahil sa pagsagot na iyon ni Gabriela ay nagwala ng gusto ang kanyang biyanan na nagsimula ng magbato ng mga gamit sa sahig. Si Gabriela ay lumabas naman muna ng kanyang tahanan kasama ang kanyang anak para hintayin humupa ang pagwawala ng kanyang biyanan na parang isang bata. Maya-maya pa ay dumating na rin si Elias na galing sa maghapong pagtatrabaho. Naabutan nito mismo ang pagwawala ng kanyang ina. Nagawang tanungin ni Elias ang kanyang ina kung ano ang nangyari at sumagot ito na lagi siyang pinagsasabihan ng hindi magagandang salita ni Gabriela at lagi siya nitong binabastos. Ano ba naman yan, Gabriela? Bakit mo naman binabastos si mama? Si Gabriela ay nagtataka sa nangyari at napasalita na lamang. Nagiging bastos? Ako? Ang iyong ina ang hindi nagpapalipas ng oras, ako ay maliitin at ipahiya. Nalagay tayo sa ganitong sitwasyon ng dahil din sa kanya. Alam mo namang may masamang kalagayan si mama. Kaya sana hinahabaan mo ang pasensya mo. Alam mo, dapat magpasalamat ka sa anak ko. Hindi ka lang pinakasalan. Nagawa niya ang lahat sa'yo. Kaya dapat ay makinig ka sa kanya. Nasasaktan man si Gabriela sa sitwasyon, ay pinilit niya pa ring magpakatatag at manatiling naniniwala sa pag-asa na darating din ang araw at magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, ang pag-asa na yan ay unti-unti nang gumuguho. Nagsimula ito nang magkaroon si Elias ng selling product sa kumpanya na siyang responsable sa pagsasagawa ng matutuluyan at iba pang gusali. Dito na kasi nagsimulang maubos ang oras ni Elias sa pagtatrabaho dahil sa dami umano ng kanyang nagiging kliyente na nangangailangan ng kanyang serbisyo na hindi naman lubos maunawaan ni Gabriela. Ang tanging nalalaman niya ay kabilang na sa mga outings na yon ang pag-iinom at pakikisama ng asawa niya sa iba't ibang mga babae. Isang beses ay nagawang tanungin ni Gabriela ang kanyang asawa, may kinalaman sa kanyang iniisip. Ganyan ka, Gabriela? Imbis na ang punahin mo ay yung pagsisikap ko para sa ating pamilya, pinag-iisipan mo pa ako ng masama. At saka yung suot mo. Para bang gusto kong nasa trabaho na lang ako pag ganyan. Di ka marunong mag-ayos. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang asawa ay labis na nakasakit sa puso ni Gabriela. Nakakaawang babae. Binigay niya ang lahat ng pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Napatakbo na lamang siya papuntang banyo kung saan siya nagkukulong at nagiiyak ng sobra. Habang si Elias naman ay magdamag na nag-inom. At kinagabihan ay pumasok si Elias sa trabaho na medyo lasing pa. Madidinig mo pa sa boses niya ang kanyang pagkalasing nang tumawag siya kay Gabriela. Gabriela, kailangan kong maibigay mo sa akin ang kontrata na nakalimutan ko sa bahay. Nasa ilalim yon ng aking unan. Kailangan ko na yon bago mag-10 minuto. Si Gabriela naman dahil sa pagmamadali ay hindi pa gaanong nakapag-ayos. May pagmamadali siyang umalis sabay tawag ng isang taxi na bibihira niyang ginagawa. Dire-diretso siya hanggang sa opisina ng kanyang asawa at nang makarating siya doon ang may pag-aalala ay mahahalata mo agad ang pagkadismaya ni Elias nang masilayan ang kanyang ayos. Ano ba namang klaseng damit yan? Gusto mo bang ilagay ako sa kahihiyan? Nang pumasok ang isang kasamahan ni Elias para hingin ang naiwan nitong kontrata, ay napuna naman ng lalaki ang babaeng nasa loob ng opisina. Nang tanungin si Elias kung sino siya, ay walang pagdadalawang isip itong sumagot na siya ang bago nilang tagalinis. Hindi nagawang maipakilala si Gabriela bilang isang asawa, kundi isa lamang tagalinis. Si Gabriela ay sadyang hindi mapaniwalaan ang nangyari, pero mas lalo siyang nasaktan dahil sa kanyang nadinig. Kung paanong sabihin ni Elias na ang asawa niya ay malabong pumorma ng hindi maganda at sadyang abala lamang sa pagnenegosyo. At kung paanong laitin ng ayos ni Gabriela na parang hindi niya ito kilala. Sambit naman ang kasamahan ni Elias. Oo nga naman, hindi naman ganyan ang tipo mong babae. Sige na, nandyan na pala yung kontrata mo. Ayusin mo na yan para madala na sa manager para maaprubahan na rin ang pinakahinihintay mong promotion. Si Gabriela ay umuwi ng umiiyak sa puntong sinubukan na lamang niyang mamili ng maayos na mga kasuotan para mapakalma ang kanyang sarili. Pero mas nadagdagan pa ang sama ng loob nang makauwi si Elias.
Ano ba naman yung suot-suot mo? Nakakahiya. At saka paano mong nagastos ng ganyan ang perang pinaghirapan kong kitain? Ang dami namang mga damit na nandyan. Praning ka na ba? Nagpatuloy na lamang si Elias sa panglalait sa kanyang asawa sa puntong sinabihan pa nito si Gabriela na mukhang pulubi. Dagdag pa na nakisabay na rin sa panlalait ang ina ni Elias na nagsabing hindi na nga nababagay ang kanyang apelido sa kanilang lahi ay pati ba naman ang pangpulubi nitong ayos. Si Gabriela ay labis na nagalit at nanibugho. Sanay na rin naman siya na nilalait na pamilya ni Elias. Pero iba kapag ang panglalait na yon ay nagmula na rin mismo sa kanyang asawa. Simula noon ay hindi na naging maganda ang pagsasama ng mag-asawa hanggang si Elias na mismo ang nagbigay tuldok sa kanilang sinumpaang relasyon. Wala na akong kailangan sa iyo, Gabriela, bukod sa divorce. Kailangan mo nang maghanap ng lugar kung saan pwede kang manirahan. Napraning ka ng masyado. Total mas may ambag naman ako sa bahay na ito. Aaminin ko, may iba akong babae. Maganda siya at buntis na. Dito kami titira. May maganda din siyang trabaho kagaya ko. Si Gabriela ay natigilan pero pinilit pa rin niyang makatugon. Ang kapal mo naman para lokohin pa ako. Kung magsalita ka para bang ikaw ang nasa tama at katwiran. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Magkasama nating naipatayo at binigyan ng buhay. Ipinagmalaki pa ni Elias na malamang lalaki ang susunod niyang magiging anak na siyang magpapakalat ng kanyang apelido. Ilang sandali pa ay umuwi na ang anak na babae ng mag-asawa, pagod galing sa eskwela. Nadinig pala niya ang pag-uusap at agad itong umiyak, nakikiusap sa kanyang ina. Iwanan mo na lang si dad kung ganito lang, na lagi kanyang sinasaktan at niloloko. Ang babaeng anak na nagsaway ay nagawang panigan ng kanyang ina. Nanindigan din naman si Gabriela sa karapatan niya at kanyang anak. Hindi kami aalis sa bahay na ito ni Valentina. May karapatan kami dito dahil kami pa rin ang tunay mong pamilya. Si Elias ay seryoso ng tutugon dapat ng unahan na ito ni Gabriela. Kung gusto mo talaga, sige, isasaayos natin ang divorce. Basta't hindi kami aalis ng anak mo sa bahay na ito nang hindi mo na ibibigay ang kalahati ng meron tayo o ang dapat na sa amin. Idaan natin ito sa korte. Ganid ka, pagalit na sabi ni Elias. Walang pagkaganit sa sinabi ko. Ang sinabi ko ay karapatan naming mag-ina. Wala ring nagawa si Elias kundi sumang-ayon sa hamon at nais ng kanyang asawa. Lalo't kailangan na talaga niyang madispatcha ang kanyang pamilya para sa bagong pamilyang kanyang ipinagmamalaki. Si Valentina ay ganap na ring naki-eksena. Daddy, hindi ko matatanggap. Kaya kong pumunta sa trabaho mo at sabihin sa lahat ang naroroon, ang lahat kung anong totoo. Tinatakot mo ba ako? Si Elias nang mapagtanto ang pagkaseryoso ng sitwasyon ay nakapagtaas na ng boses. Ganyan ka na magsasasagot sa ama mo matapos kitang suportahan sa lahat? Ay ganito mo lang akong tatratuhin? Pinagsisisihan kong naging anak pa kita. Si Gabriela nang madama ang sakit bilang nararamdaman ng kanyang anak ay nagsalita. Huwag kang magsasalita ng ganyan kay Valentina. Hindi siya kailanman dumepende sa pera mo. Lalo na sa kanyang pag-aaral hanggang sa kanyang kinakain, pagtatanggol ng ina sa kanyang anak. Mabilis na napirmahan ni Gabriela ang divorce paper nila ni Elias, kasabay ang kanyang pagpirma ang pagdedemand niya ng kanyang karapatan sa kalahati ng kanilang pag-aari. Kaya naman kinagabihan din ang araw na iyon dahil na rin sa pagsasautos ng korte, ay ipinasa agad ni Elias ang kinakailangang halaga ni Gabriela. Pero naging daan ito sa mahabang araw ng kalungkutan ni Gabriela at pag-iisa. Sa katagalan, ay nahanap na lamang muna ni Gabriela ang trabahong mapapasukan habang nag-aaral si Valentina. Dito na siya natanggap bilang tagalinis at dahil sa kanyang pagsisikap at ganda ng pagtatrabaho, ay pasorpresa siyang tinawagan ng kanyang manager isang araw para makausap. Sinabi ng manager na may isa silang importanteng kliyente na 10 ng taga-silbi nila ay nagagawang paalisin at umaasa na yon ang kumpanya kung pwede nilang mairekomenda si Gabriela sa kliyenteng iyon na kanilang sinasabi. Malaki umano ang sweldo at halos sigit pa sa triple na sadyang kinakailangan ni Gabriela para na rin mapaghandaan ang edukasyon ng kanyang anak. Di na nagawa pa ni Gabriela ang tumanggi. Pagpunta naman niya sa address ng kliyente na yon ay nagulat siya at nagduda dahil ngayon lamang siya nakakita ng bahay na sobrang gara at malinis.
Sa puntong pilit siyang naghahanap ng kanyang dapat na gawin o pwedeng gawin, kailangan niyang maging masinop dahil hindi lamang siya nagtatrabaho para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang matapos siya sa ilang bagay na kanyang ginagawa, ay ganap siyang nabayaran ng kanyang kumpanya ng halagang mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit pahalos wala man siyang nagawa, patuloy lamang na nagtatrabaho si Gabriela sa nasabing kliyente. Sa kabila ng kanyang pagtataka ay naging tahimik lamang siya at kontento. Ang may-ari ng bahay na si Omar, isang beses ay nagawang utusan ni Omar si Gabriela na magluto sa darating na espesyal na okasyon ng kanyang pinakahihintay. Kinagabihan bago ang okasyon na iyon ay nagawa pang magluto ni Gabriela ng marami na kanyang sinadya matapos maramdaman ang pagkaimportante ng okasyon bukas para kay Omar. Na malinaw pang nakaindika sa kalendaryo nito, ito pala ang kaarawan ng kanyang yumaong ina. Ang relasyon ni Gabriela sa kanyang amo ay naging masaya at maayos. Isang beses pagpasok ni Gabriela sa trabaho ay naubutan nito si Omar na may malubhang karamdaman. Sa kabila ng iba pa niyang importanteng dapat gawin ay hindi niya nagawang iwan si Omar ng buong magdamag para maalagaan siyang mabuti. Nagawa pa niyang bumili sa pharmacy ng kinakailangang gamot gamit ang sarili niyang pera. Maibsan lamang ang nararamdaman ni Omar. Kasabay ng paghahanda ng mainit na sabaw. Nang dahil sa wagas na pag-aalaga ni Gabriela ay mabilis ding umayos ang pakiramdam ni Omar. Nasorpresa naman si Gabriela kinabukasan nang may magpadala sa kanya ng napakaraming pampagandang regalo mula kay Omar. Agad nagpasalamat si Gabriela pero nag-alinlangan pa rin sa pagtanggap ng mga regalo kung hindi lamang naging mapilit si Omar bilang pasasalamat. Si Omar ay matagal na ring nag-iisa at kailanman ay hindi pa naging magaan ang loob niya kanino man maliban kay Gabriela. Lalo na nang nagawa niyang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Hindi na nagdalawang isip si Omar na yayain siyang mag-date na nabigay daan para mabuo ang isang relasyon na hindi nila inaasahan nung una. Mas natuwa naman dito si Valentina. Sa wakas ay magkakaroon na ng panibagong daddy na mag-aalaga sa kanilang mag-ina na mas naging totoo matapos sumantong si Omar at Gabriela sa pagpapakasal, kung saan nagsimula silang maging maligaya at sagana. At sa ngayon ay mabibiyayaan pa ng sanggol na siyang magiging masaya sa kanilang pagsasama. Si Elias naman sa kabilang banda ay nabaon lamang nang maalis na sa kanyang trabaho matapos itong malango sa pag-iinom ng alak dahil sa pagkakalaglag ng kanya sanang lalaking anak. At dahil sa ginawang pag-iwan sa kanya ng babaeng kanyang pinili para makasama sa isang lalaking mas mayaman at mas gwapo sa kanya. Wala na rin siyang ibang pamilyang mababalikan maliban sa kanyang ina na wala ring ginawa kundi ang magreklamo. Walang magawa si Elias kundi ang magsisi ng sobra. Habang si Gabriela, Omar at kanilang anak na si Valentina at inaabangang baby ay nakahanda sa panibagong yugto ng kanilang buhay na mas masaya at mas masagana higit pa noon.